Magandang araw sa inyong lahat, lalo na sa iyo, Sir Joseph. Mula nang matagpuan ko ang channel mo hindi na ako tumigil sa pagsubaybay rito. Masyado kasing kapanapanabik ang mga kwento at nakakatulong ring pampasarap ng tulog. At dahil masugid mo akong taga-suporta, ay alam kong maraming nakikinig sa iyo at naisipan ko ring magbahagi ng aking kwento. Alam kong hindi maganda ang pagkakasulat ko rito pero kayo na lamang po sanang umintindi. Bago ko simulan ay nais kong ipakilala ang aking sarili. Ako si Bong at isa akong civil engineer. Halos katatapos ko lamang ng kolehiyo nang mamasukan ako ng trabaho sa probinsya namin, sa Rizal. Ngunit dahil wala pa akong lisensya hindi ako nakahanap ng trabahong gusto ko. Pero mapilit ako at naghanap pa rin ako ng iba. Kaya napunta ako sa isang kumpanya na tumatanggap ng mga walang lisensya at maayos din naman ang sahod. Pero hindi sa Rizal ang trabaho kundi sa Iloilo. Para sa akin ay wala namang masama kung magtatrabaho ko sa ibang lugar. Ang sabi sa akin ay may nakuha raw silang malaking proyekto sa Iloilo at kinakailangan raw nila yung agad na puntahan. May mga tao na raw doon at naroon na rin ang engineer na nangangasiwa sa lahat. Ang magiging trabaho ko raw ron ay magbantay lamang ng mga tao at tulungan ng pinakapunong engineer. Sinabi rin nila sa akin na sundin ko lamang ang lahat ng utos niya upang matuto ko at magkaroon ng karanasan. Magandang simula raw yun para sa akin at kapag nagkalisensya na raw ako ay maaari na akong isabak sa kahit saan. Nang tanggapin ko ang trabaho ay agad nila akong ipinambili ng tiket sa barko patungong Iloilo. Nasasabik naman ako dahil iyon ang unang beses ko sa lahat. Unang beses kong magtrabaho at unang beses kong sumakay ng barko. At unang beses ko rin magpunta sa ibang lugar. Tumagal na mahigit 1 oras ang biyahe ko at pinasundo naman ako ng kumpanya sa driver ng truck na si Dennis. Tinanong ko siya kung malayo ba ang construction site at sumagot naman siya. Mga 3 oras daw ang biyahe mula sa pier. Tinanong ko naman kung bakit 3 oras dahil ba matrapik ang daraanan naming lugar. Sumagot siya na hindi raw traffic dahil malayo raw talaga yon at liblib raw ang lugar na yon. Hindi nga raw niya alam kung bakit pinatos ng kumpanya ang ganong kalayong proyekto. Siya raw ang labis na nahihirapan dahil sa kung saan-saan pa siya dinadala. Upang hindi mabagot sa biyahe ay nag-usap na lamang kami. Naikwento niya sa akin na maglilimang taon na siya sa kumpanya pero mag-iisang linggo pa lamang sila dito sa Iloilo. Wala pa rin gaanong napapatayo at puro paghuhukay pa lamang din ang nangyayari. Natagalan pa raw dahil sa sobrang sukal ng lugar na yon. At kinulang din kami ng mga trabahador na mula sa probinsya namin sa Rizal. Kaya naman nagdesisyon raw si Engineer John na kumuha ng mga lokal sa Iloilo upang mas mapabilis ang trabaho. Ngayon daw ay maayos na ang lahat pero hindi raw gaanong nagkakasundo ang mga trabahador na taga Rizal at taga rito sa Iloilo. Kaya kung babantayan ko raw sila mas maganda na pag-iwaywalayin ko sila ng pwesto. Nagpasalamat naman ako sa payo ni Dennis at nagpatuloy lamang kami sa pag-uusap hanggang sa makarating kami sa mismong site. Wala pa akong gaanong alam noon sa construction pero masasabi kong maayos ang nakikita kong trabaho ron. Agad akong dumiretso sa maliit na opisina ni Engineer John at kinausap muna niya ako. Tinanong niya kung ano ang aking mga nalalaman at nang masabi ko na ang lahat ay binigyan na niya ako ng gagawin at kapag may hindi raw ako alam ay magtanong lamang daw ako sa kanya. Hapon na yun at patapos na rin ang trabaho. Tinanong niya kung may baon ba akong pera upang may panggastos ako sa 1 linggo para sa pangkain o kung ano mang kailangan kong pagkagastosan. Sabi ko sa kanya na may natitira pa naman akong pera. At ang sabi naman niya sabihin ko raw kapag ubos na dahil pwede naman daw niya akong pabalihin at ikakaltas na lamang niya sa sweldo. Pagkatapos namin mag-usap ay lumabas na kami. Dinala niya ako sa isang karinderya na malapit. Nang tanungin ko siya kung bakit niya ako dinala roon ay ang sabi niya ay maghahapunan na raw kami. Tinignan ko ang oras sa aking relo. 5:00 pa lamang iyon kaya naman sinabi ko iyon sa kanya. Sumagot siya at sinabing 5:00 raw sila naghahapunan dahil paglampas 6:00 na nagsasarado na raw ang karinderya. Tinanong ko siya kung hindi ba siya nagluluto ng sarili niyang pagkain
Sumagot naman siya at isa raw siyang engineer na nangangasiwa sa malaking proyekto kaya wala na raw siyang panahon sa pagluluto ng pagkain. Pero yung mga trabahador raw na taga sa amin ay may tagaluto pero wag raw ako sasali sa kanilang pagkain dahil mawawalan daw sila ng respeto sa akin. Mura lang naman daw ang pagkain kaya bumibili na lamang kami. Pinagdaanan na raw niya yun o kabataan niya kaya ngayon daw ay alam na raw niya kung paano makisalamuha sa mga tao. Ilang beses pang tumawag si Engineer John bago may lumabas sa tindahan. Isa yung magandang dalaga na may makinis na balat at balangkinitang pangangatawan. Singkit ang kanyang mga mata kaya napagkakamalan siyang purong inchik. Pero ipinakilala siya sa akin ni Engineer John. Siya raw si Yuka, anak na may-ari ng karinderya. Kasing edaran ko lamang siya at sa unang tingin ay nabiyag niya agad ang aking atensyon. Ipinakilala rin ako ni Engineer John kay Yuka. Maliwanag ang mga ngiti nito at mas lalo pang nagliwanag nang malamang nakapagtapos ako ng civil engineer. Nakipagkamay ako sa kanya at hindi man siya tumanggi. Doon ko naramdaman ang kanyang malambot na kamay. At tila ba hindi siya gumagawa ng mabibigat na trabaho dahil wala akong maramdamang matigas na parte. Matapos kaming ipakilala sa isa't isa, tinanong niya kung ano daw ba ang aming gusto. Maraming mga nakahapag na ulam, mayroong menudo, sinigang, kaldereta, dinuguan at bopis. Pero nakakakuha ng aking atensyon ang nilagpang. Ang nilagpang ay inihaw na karne pero iniluto ulit sa may sabaw. Unang beses ko yung nakita kaya naman yun ang pinili ko. Habang naghihintay ng pagkain ay dumating na ang mga trabahador naming taga Iloilo. Magugulo sila't parang walang mga disiplina sa sarili. Binati pa nila kami pero ngiti lamang ang itinugon namin. Ang sabi sa akin ni Engineer John ay huwag ko silang kakausapin kapag wala na sa trabaho. Dapat ay hindi raw ako maging malapit sa mga trabahador. Lalo na raw kapag ganoon ang pag-uugali dahil gagamitin nila ako balang araw. Maayos ako nakikinig sa mga bili ni Engineer John. Nang dumating na ang aming pagkain ay kumain na rin kami. Habang sila naman ay parang mga bata na nag-uunahang makabili. Nakikita ko rin ang itsura ni Yuka na hindi komportable sa asal ng mga trabahador pero pinipilit niya lamang na makisama dahil mga customer sila. Napansin ni Engineer John na tila ba naaabala ako sa ginagawa ng mga taga Iloilo. Sinabi niya sa akin na ganyan talaga ang pag-uugali ng ibang mga tao na hindi nakapag-aral kaya hayaan ko na lamang daw sila at huwag na lamang pansinin pa. Matapos kumain ay nagbayad na kami at umalis. Tinanong ko siya kung saan ko maaaring ayusin ang mga gamit ko. Sinabi niya sa akin na sa opisina siya matutulog pero hindi raw kami pwedeng maging dalawa ron. Ganito na lamang daw, makitulog raw muna ako sa barracks ng mga taga Rizal. Malawak naman daw iyon pero tandaan ko raw ang bilin niya na huwag magiging masyadong malapit sa kanila. At kinabukasan daw ay magutos na lamang ako ng tao na gagawa ng kwarto ko sa loob pa rin ng barracks. Susunod naman daw sila sa akin dahil nakakataas ako sa kanila. Pagbalik namin sa opisina ipinatawag niya si Foreman Crispin at sinabi rito na makikitulog muna ako sa kanilang barracks at kinabukasan ay pagawaan niya ako ng kwarto sa mga tao niya. Sumunod naman si Foreman at tinulungan pa niya akong magbuhat. Nakita ko naroon din si Dennis at binati niya ako. Umiinom pa ang iba at niyaya pa nila ako pero tumanggi ako dahil hindi naman talaga ako umiinom. Nang mabigyan ako ng pwesto ay nakausap ko si Dennis. Tinanong niya kung kumain na ako at sinabi ko namang tapos na. Dinala ako ni Engineer sa karinderya at doon ako kumain. Sinabi naman ni Dennis na pwede naman daw akong sumali sa kanilang korpo para makatipid daw ako. Pero tumanggi ako at di ko sinabi kung bakit. Pagkatapos ay sumagot siya. Nakalimutan nga pala niya na engineer ako at malaki ang aking sweldo. Kaya parang barya lamang daw sa akin ang gagastusin kong pangkain sa karinderya. Sinabi ko naman sa kanya na hindi naman sa ganon. Hindi naman kalakihan ng sahod ko at sakto lamang. Hindi lang kasi naaangkop sa akin ang pakikikorpo sa kanila at iyon na rin ang ibinilin sa akin ni engineer. Sinabi sa akin ni Dennis na wag raw ako masyadong gagaya kay engineer dahil sasama lamang daw ang aking ugali. Katulad nito, siyang araw ay walang makasundong tao niya at palaging nakakulong sa kanyang opisina.
Sinabi ko naman na wala akong magagawa kundi sundin ang mga utos nito dahil mas nakatataas siya sa akin. Nang matapos kaming mag-uusap ay naglatag na ako ng pinolik at karton para naman may mahigaan. Ganoon talaga sa barracks. Walang kutyo na mahihigaan pero ayos lamang dahil kapag nakaipon ako ng bagay bibili rin ako. Akala ko'y magiging madali lamang ang lahat pero hindi pala. Masyado kasi maingay ang mga umiinom kaya nagdesisyon muna akong lumabas para magpahangin. Sabado naman kasi yun at unang subeldo nila. Isa pa yun din ang unang beses na iinom sila kaya hinayaan ko na lamang. Nang makita ko ni Dennis ay tinanong niya kung saan ako pupunta. Sabi ko'y magpapahangin lamang at magpapaantok. Sinabi niya sa akin na wag raw akong lalayo dahil mga dayo lamang kami dito at baka may mangyari pa raw na masama sa akin. Sinabi ko naman na sa labas lamang ako ng barracks at pagkatapos ay hindi na siya nagtanong pa. Makalipas lamang ang ilang sandali ay lumabas ang 3 binatilyong taga Rizal din. Nagpaalam sila sa akin na inutusan na raw silang bumili ng alak ni Foreman kaya naman pinayagan ko na lamang. Pero hindi ko alam na malayong tindahan pala ang pupuntahan nila. Pagkalipas na mahigit 1 oras na abala ko sa aking telepono ay dumating ang 2 binatilyo. Nang tignan ko ang kanilang itsura ay namumutla sila, mga pawisan at nanginginig ang kanilang mga katawan. Nang tanungin ko kung ano ang nangyari ay sabi nila ay nagpaalam lamang daw na umiihi si Jinggoy, ang kasama nila, pero hindi na raw ito lumabas ng kakahuyan. Hinanap raw nila ngunit hindi talaga nila nahanap kaya bumalik na lamang sila rito. Hindi ko alam ang gagawin kaya pinapunta ko sila sa kanilang foreman upang malaman ito ang nangyari. Nang malaman ito ni Foreman ay agad niyang inutusan ang lahat ng kanyang mga tao, lasing man o hindi, para hanapin ang nawawalang si Jinggoy. Sumama na rin ako dahil nag-aalala ako sa bata at ang naiwan lamang sa site ay sina Engineer John at ang mga taga Iloilo. Naging abala kami sa paghahanap kay Jinggoy at kung saan-saan na kami napadpad. Hindi ko alam kung nasaan kami kaya naman dumikit na lamang ako sa kanila. Isinisigaw nila ang pangalan ni Jinggoy pero hindi nila ito makita o mahanap kaya naman naghiwa-hiwalay kami at bumuo ng grupo ng 2 tao. Halos ikutin na namin ang lugar at pinasok na rin namin ang lahat ng kakahuyan pero hindi talaga namin ito mahanap hanggang sa magdesisyon na lamang si Foreman na bumalik na lamang ng aming barracks baka sakaling nagkasalisi lamang. Pero wala rin si Jinggoy na makabalik kami ron. Hindi ako makatulog ng gabing yon dahil iniisip ko si Jinggoy at kung napaano na ba siya. Medyo sinisisi ko rin ng bahagya ang aking sarili dahil pinayagan ko silang lumabas at bumili ng alak. Pero sino ba naman ako para bawalan sila? Nagsasaya sila at baguhan lamang ako ron. Saka kahit bawalan ko siguro sila tatakas lamang sila at bibili pa rin. Kinabukasan nang malaman ni Engineer John ang nangyari, pinagalitan niya kaming 2 ni Foreman. Sinabi niya kay Foreman na hindi na dapat niya utosang bumili ng alak ang mga binata dahil gabing-gabi na at dayo lamang kami. At sinabi naman niya sa akin na dapat ay hindi ko na sila pinayagang bumili pa. At wag raw akong matatakot sa kanila dahil engineer ako at nakatataas ako sa kanila. Sinabihan rin niya si Foreman na kausapin ang mga tao niya na sumunod din sa akin upang hindi na maulit ang nangyari. Paglipas ng 1 linggo hindi pa nakakabalik si Jinggoy at saka raw niya pinaalam sa opisina ang nangyari upang masabihan rin daw ang mga magulang nito. Ngayong araw daw ay hahatiin niya sa 2 lahat, may magtatrabaho at may maghahanap kay Jinggoy. Parehas raw na may sweldo ang lahat pero kung hindi raw mahanap si Jinggoy ngayong araw ay ititigil na raw ang paghahanap at babalik na lamang ang lahat sa pagtatrabaho. Matapos kaming talakan ni Engineer John ay pumunta na muna ako ng karinderya upang makapag-almusal. May 1 oras pa kasi bago ang trabaho. Naroon rin naman ang ilang mga taga Iloilo na trabahador din namin at nag-aagahan din sila. Tinawag pa nila ako at pinasama sa kanilang mesa pero tumanggi ako dahil iyon nga ang turo sa akin ni Engineer. Nagtataka ako dahil sa karinderya na sila naghahapunan at dito rin nag-aalmusal. Hindi rin kasi biro ang presyo ng isang kainan. At kung 3 beses silang kumakain sa isang araw ay halos makalahati na nila ang kanilang buong sweldo sa pagkain pa lamang.
Kung sa amin ni engineer ay ayos lamang dahil hindi hamak na mas malaki ang sweldo namin. Pero sa kanila, hindi ko alam kung may matitira pa ba sa kanila dahil sa iba pa nilang gastusin gaya ng kanilang bisyo at merienda. Hindi ko naman sila masisisi dahil talaga namang masarap ang mga putahe sa karinderya ni Yuka. Napakalinamnam ng karne at nanonood hanggang sa buto ang sarap. Pakiramdam ko'y nasa langit ako sa bawat kagat ko nito. At sa bawat higop ko naman ang sabaw ay para bang nawawala ako sa katinuan. At kahit na mainit ay pinipilit kong tanggapin ang aking bibig ang sabaw dahil sa mukhang pinakulo ang mga buto sa loob ng ilang araw kaya buong buo ang lasa at manghihinayang kang itapon. Ang mga karne naman ay parang ilang oras ng minasahe dahil sa kapag nasa bibig mo na ito ay kusang umihiwalay ang bawat hibla at kaunting nguya lamang ay nadudugar na agad ang mga ito. Pero ang mga taba talaga ay paglapit pa lamang sa dila ay talaga namang natutunaw na kaagad. Isa rin ito sa dahilan kung bakit ayaw kong makipagkorpo kina Dennis dahil sigurado akong hindi ganito kasarap ang kanilang luto. Nang matapos kong kumain ay bumalik na ako sa site upang makapaganda. Sumabay naman sa akin ang mga taga Iloilo at kinausap nila ako. Hindi naman ako bastos na tao kaya naman kumikibo ako paminsan-minsan pero tipid lamang kung sumagot at hindi na ako nagtatanong pa upang malaman nilang hindi ako interesado sa kanila. Tinanong ako ng isa sa kanila kung bakit lumabas kaming mga taga Rizal kagabi at kung bakit kami pinagalitan ni engineer kaninang umaga. Sinabi ko sa kanila na nawawala ang isa sa kasama nila, si Jinggoy. Nagbiro naman ang isa sa kanila at sinabing baka napagtripan na raw ito. Hindi naman ako ngumiti. Pagkatapos ay sinabi pa ng isa na baka raw kinain na siya ng aswang. Tinitigan ko naman siya ng seryoso at hindi na ako tumugon. Nakakainis lamang dahil nawala ang katrabaho nila pero ginagawa pa nila itong katatawanan. Bago nga kami maghiwa-hiwalay, binalaan nila ako. Huwag raw akong lalabas ng mag-isa paggabi na dahil baka magaya raw ako kay Jinggoy na kinuha ng aswang. Pabiro niya yung sinabi pero may laman. Tinutuban ako ng masama sa taong yon at mula nang biruin niya ako hindi na nga ako mapakali. Gusto ko sanang magsabi kay engineer pero baka lalo lamang niya akong pagalitan dahil mahigpit niyang ipinagbibilin sa akin na huwag makikipag-usap sa mga trabahador pag hindi oras ng trabaho. Hinanap ko kaagad si Dennis dahil siya lang naman ang pinagkakatiwalaan ko. Gusto kong mag-imbestiga at gusto ko ring sabihin sa kanya ang sinabi sa akin ng aking nakausap. Hindi naman ako bobo para hindi maramdaman. Sa 5 taon ng ginugol ko para tapusin ang aking kurso at marami na rin ako nakasalamuhang iba't ibang mga tao kaya marunong na rin akong bumasa ng mga pag-uugali. At hindi ko talaga nagustuhan ang nangyari dahil may laman talaga ang sinabi niya at para bang pagbabanta iyon. Hindi ako makakapayag na basta na lamang akong ganunin. Magkaiba kami ng level. Mas mababa siya sa akin pero hindi ko nahanap si Dennis. Nalaman ko na lamang nga kay Foreman na kasama pala siya sa mga naghanap kay Jinggoy. Doon nadagdag ang inis ko dahil sa hindi ko mailabas ang aking itinatago. Hanggang sa dumating ang oras ng trabaho, hindi ako mapakali at iniisip ko na sana'y tanghalian na kaagad upang makita ko si Dennis at mailabas ko sa kanya ang gusto kong sabihin. Totoo nga talaga ang kasabihan na kapag hinihintay mo ang oras ay bumabagal ito. Pero kapag nagmamadali ka naman ay bumibilis yon. Sa 4 na oras ay pakiramdam ko'y 4 na araw ako naghihintay. Hindi ko may tuon ang atensyon ko sa trabaho kaya hindi mapakali. Hanggang sa dumating ang tanghalian ay niyaya ako ni engineer na sabay kaming mananghalian. Hindi ko naman siya tinanggihan at agad akong sumama. Nakasunod rin sa amin ang mga taga Iloilo kaya bumilis ang tibok ng aking puso. Kinausap nila ako pero tinignan lamang ako ni engineer na tila ba pinapayuwatig niya sa akin na huwag akong tutugon lalo na't kasuwal na usapan lamang at walang kinalaman sa trabaho. Hindi namin sila pinansin hanggang sa makarating kami sa karinderya at nauna na kaming pumili ng pagkain. Nang mapatingin ako sa taong nagbanta sa akin ay kanina ko pa siya nakikitang nakangisi kaya naman sinamaan ko siya ng tingin. Pagkatapos ay naghanap ako ng platito upang gumawa ng sausawan. Paborito ko kasi noon ang sili
patis at kalamansi. Nang nag-aaral pa lamang ako hindi ko na yun maalis sa akin kapag manananghalian. Nakita ko ang patis at sili pero walang kalamansi. Tinanong ko si Yuka kung meron ba sila nito. Sinabi niya na hindi raw bumibili ng kalamansi ang kanyang nanay na siyang namamalengke. Masyado raw kasi yung mahal sa bayan nila. Hinayaan ko na lamang siya at pinalitan na lamang ng suka ang kalamansi. Hindi man malapit ang lasa pero pwede na rin pamalit. Pero ang pinagtataka ko lamang, nang banggitin ko kasi ang salitang kalamansi ay biglang napatingin sa akin ng mga taga Iloilo. Pati na rin ang ibang mga kumakain doon. Hindi ko alam kung may mali ba ako nasabi pero siguro'y nagkataon lamang kaya hindi ko nagaanong pinansin pa. Pagbalik ko sa mesa ay sinabi ni engineer na noong 1 linggo rin pagdating niya naghanap siya ng kalamansi pero nang wala siyang mahanap ay hinayaan niya na lamang daw. Saka wala na raw may dadagdag na sarap ang kalamansi dahil sobrang sarap na ng ulam. Baka makasira nga lamang daw ito ng lasa. Hinayaan ko na lamang ang lahat at kumain na lamang ako. Muli ko ninamnam ang sarap ng pagkain lalo na ang karne dahil wala itong katulad. Sulit na sulit talaga ang pagkain ko at nabusog talaga ako. Habang nagpapahingi nakipagkwentuhan muna ako kay Yuka. Tinanong ko kung saan nanggaling ang mga karneng niluluto nila dahil kakaiba ang lasa ng mga ito. Ilang beses na akong kumain sa kanila pero walang pagbabago. Lahat ay masasarap at walang katulad sa mga nakain ko na sa karinderya sa Rizal. Sumagot naman si Yuka at sinabing may naghahatid raw ng karne sa kanila. Yun na raw ang matador na si Mang Domeng. Nakahiwa-hiwa na raw ang mga karneng yon at niluluto na lamang nila. Madaling araw daw ang palaging pagdating ni Mang Domeng at madalas doon itong kausap ang nanay ni Yuka. At kaya raw masarap ang karne palagi itong sariwa at bagong katay. Tinanong ko naman kung saan ang katayan ni Mang Domeng pero hindi rin daw niya alam. Basta raw pumupunta lamang si Mang Domeng, naghahatid at kukunin ang bayad pagkatapos ay aalis na. Hindi na rin sila nagtatanong dahil masarap naman daw ang karne. Sariwa at higit sa lahat ay mura. Habang nag-uusap kami muling nagdagsaan ng mga bumibili kaya naman naalala ko ang gusto kong gawin. Hinihintay ko nga pala si Dennis dahil may importante kaming pag-uusapan. Umalis na ako sa karinderya upang pumunta sa site. Sakto namang naroon na ang mga taga Rizal na naghahanap sa nawawalang si Jinggoy at mukhang tapos na silang magsipagkain. Pero mukhang matamlay ang kanilang itsura. Nilapitan ko si Dennis na noon ay tapos nang kumain at nakibalita ako sa kanilang paghahanap. Sinabi ni Dennis na hindi raw nila natagpuan si Jinggoy pero may natagpuan daw silang pag-aari nito. Mga damit na suot niya kagabi. Puno raw ng dugo ang mga yon at nakasilid na sa sako. Nang tanungin ko kung nasaan ang sako ay pinakita nila yon sa akin. Nakumpirma ko nga na yon ang damit ni Jinggoy nang magpaalam sila sa akin. Tinanong ko kung ano ang balak nilang gawin sa nahanap. Sinabi naman niya na kakausapin muna raw nila sa engineer at siya raw ang magdedesisyon ng lahat ng iyon. Pagdating nga ni Engineer John ay nag-uusap sila ni Dennis at ni Foreman. Pagkatapos ay pinatawag naman nila ako. Nang makarating ako ay sinabi sa akin ni Engineer John na magpunta raw ako sa istasyon ng mga pulis upang iulat ang pagkawala ni Jinggoy at ipakita sa kanila ang mga damit na duguan upang kanilang masuri. Sinabi niyang ipagmamaneho raw ako ni Dennis at umalis raw kami kaagad sa lalong madaling panahon upang hindi kami gabihin. Gaya ng utos ni Engineer ay agad na kaming umalis ni Dennis upang magpunta ng bayan. Habang nagmamaneho siya agad kong ikinuwento sa kanya ang nangyari kanina matapos akong magalmusal at tila ba nagbabantang sinabi sa akin ng mga taga Iloilo. Sinabi niya sa akin na parang may laman nga mga binitiwan nitong salita. Sinabi niya sa akin na una pa lamang doon na makita niya ang mga yon ay wala na talaga siyang tiwala sa kanila. Tinanong ko siya kung may nakaaway na ba si Jinggoy na taga Iloilo pero ang sabi niya ay hindi niya alam. Hindi raw pinagsasama ni Engineer ang mga taga Iloilo at mga taga Rizal para maiwasan ang hindi pagkakaunawaan lalo na't iba-iba sila ng kinalakan. At dahil sa hindi sila nagsasama-sama ay malabo raw na may makaaway si Jinggoy sa kanila. Tinanong ako ni Dennis kung bakit ko yun naitanong. Ang sabi ko naman ay iniisip ko lamang na baka may kinalaman ng mga taga Iloilo sa pagkawala nitong ni Jinggoy.
Sinabi ni Dennis na imposible raw yon dahil wala naman daw siyang makitang rason kung bakit nila yon gagawin. Sinabi ko na kaya ako naisip yon dahil sa imbes na makisimpatya ay ginawa pa nilang katatawanan ng pagkawala ni Jinggoy. Sinabi pa nilang baka kinuha ito ng asubang. Sobrang tanda na namin para maniwala pa sa mga ganong nilalang. Sumagot naman si Dennis at sinabing hayaan ko na lamang daw sila. Tandaan ko raw na magkaiba kami ng mga pinanggalingang kultura at magkakaiba rin ang pagpapalaki sa amin. Huwag ko na lamang daw silang pansinin dahil ako naman daw ang mas nakakaintindi. Pero hindi ko pa rin makalimutan ang sinabi niya sa akin na parang pagbabanta. Pati na rin ang pagngisi niya sa akin sa karinderya. Parang may kahulugan talaga ang mga yon. Muling sumagot si Dennis at sinabi sa akin na kung hindi ako mapakali ay isumbong ko na lamang daw kay engineer. Sinabi ko naman na hindi ako bata para magsumbong at baka lalo lamang akong paginitan ng mga ito. Isa pa'y wala kaming pamalit na mga trabahador, lalo na ngayon na nagkulang na naman kami ng isa. Ang sabi ni Dennis kung ayaw ko raw magsumbong ay bantayan ko na lamang daw ng maayos ang lahat ng kanilang mga kinikilos. Pero ipaubaya ko na lamang daw sa mga pulis ang pag-iimbestiga sa pagkawala ni Jinggoy at magantay na lamang daw ako ng resulta. Huwag rin daw ako magbibintang ng kulang ang ebidensya dahil baka lalo lamang lumala. Nang makarating kami sa estasyon ng mga pulis ay agad kong iniulat ang biglang pagkawala ni Jinggoy kagabi. Ipinakita ko rin sa kanila ang damit nitong puno ng dugo. Sinabi nila sa akin na dapat daw ay agad kaming pumunta rito at hindi na dapat pang pinakialaman ng mga damit upang maggamit iyong ebidensya. Humingi ako ng paumanin at sinabing hindi naman ako ang kumuha ng mga yon. Pagkatapos ay marami pa silang itinanong sa amin ni Dennis. At nang matapos sila sinabing aaksyonan daw nila yon sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ay nagpaalam na nga sa akin si Dennis na mamamalengke muna raw siya. Sayang naman daw at nandito na kami sa bayan. Hindi ko lang siya pinayagan. Sumama na rin ako para naman makapamili na rin ng mga pangangailangan ko. Marami kasi akong mga kulang na gamit. Habang nag-iikot ay nakita ko ang nagtitinda ng kalamansi. Naalala ko ang sabi ni Yuka na mahal raw ang kalamansi. Sabi ng kanyang nanay kaya hindi na sana ako bibili. Pero nakita ko ang nakalagay sa karatula na 20 pesos lamang ang 1 kilo. Napaisip ako kung tunay bang mahal ang kalamansi o gawa-gawa lamang yon ng nanay ni Yuka dahil may itinatago ito. Dala ng kuryosidad at pagkaumaling ko sa lasa ng kalamansi ay napabili ako ng 1 kilo. Tinanong ako ni Dennis kung ano ang gagawin ko sa ganoong karami ng kalamansi. Sinabi kong gagawin kong sausawan kapag kumakain sa karinderya ni na Yuka. Pero sobrang dami raw yata nun. Sabi ko naman na magagamit ko ito ng matagal. Hindi ko kasi alam kung kailan ako makakabalik ng palengke. Sinabi naman niya na araw-araw naman siyang nagpupunta ng palengke at pwede naman daw ako makisuyo sa kanya. Ang problema lamang ay nabayaran ko na yon at hindi na pwedeng ibalik pa. Sa susunod na lamang ako makikisuyo pag naubos ko na yon. Pagkatapos itinanong ako muli ni Dennis kung gusto ko raw bang makikorpo sa kanila kahit ngayong gabi lamang. Sigurado raw kasi na hindi na namin naabutan pa ang karinderya dahil palubog na ang araw. Sinabi ko naman sa kanya na humanap na lamang kami ng ibang karinderya habang pauwi at doon na ako bibili. Bago pa lamang ako at ayaw kong suwayin ang utos ni engineer. Baka yun pa kasi ang maging dahilan upang matanggal ako. Hindi naman sa nagsuwestyon si Dennis at tila ba naiintindihan niya ako. Hindi ko man gustong maging hambog at mapagmataas pero sumusunod lamang ako sa iniuutos sa akin. Bago kami magtungo sa sasakyan ay may nakita akong isang karinderya. Agad akong pumunta roon upang makahanap ng mabibiling kanin at ulam. Nang silipin ko ang mga ulam ay nagulat ako dahil ang amoy ay kapareho ng mga tinda ni na Yuka. Agad akong tinanong ng tindera kung ano ang gusto ko at sinabi kong gusto ko ng adobo. Sinabi ko rin na bago niya ibalot ay panghiwalay niya ako ng 1 hiwa upang matikman ko naman ito. Mahaba kasi ang biyahe namin at hindi ko mapigilan ang sarili kong matakam. Ipinanghiwalay naman ako nito at agad kong isinubo. Grabe, kapareho ng lasa at tekstura ng mga tinda ni na Yuka. Kusa ring umihiwalay ang hibla ng karne sa isa't isa at ang taba naman ay parang taba lamang ng bangus.
na kahit hindi mo kagatin ay matutunaw lamang sa iyong bibig. Ang sarap para talagang nasa langit. Malaki ang ngiti ng tindera nang kainin ko ang karneng inihiwalay niya. Sinabi pa niya sa akin na baka hindi ako makapaghintay sa biyahe pa lamang ay maubos ko na yon. Sinabi ko naman sa kanya na marunong akong magkontrol ng aking sarili at kakainin ko na lamang yon pagkarating namin ni Dennis sa site. Matapos nga akong bumili ay bumalik na kami ni Dennis sa truck upang umuwi na. Sinabi niya sa akin na sarap daw ako sa aking kinain at para daw akong sinapian. Ipinaliwanag ko sa kanya kung ano ang lasa ng pagkain at kung gaano kalambot ang karne nito katulad ng mga luto sa karinderyang malapit sa amin. Tinanong niya ako kung talaga bang magkalasa sila o imahinasyon ko lamang yon dahil naaalala ko si Yuka. Sinabi ko naman na totoong magkalasa talaga. Sinabi ko pa nga na bibigyan ko siya mamaya upang malaman niya ang sinasabi ko. Sinabi naman niya na kahit ipatikim ko pa raw sa kanya ay hindi pa rin niya malalaman dahil hindi pa rin naman siya nakakatikim ng mga putahe sa karinderya ni Yuka. Sinabi ko naman na mahigit 1 linggo na silang nasa lugar na yon pero hindi man lamang sila nag-abalang subukang kumain doon. Sumagot siya at sinabing may mga kapatid raw siyang pinapaaral at halos pangkain lamang daw ang natitira niya para sa kanyang sarili. Naintindihan ko naman siya kaya nag-alok akong ilibre ko siya bukas ng tanghalian. Pumayag naman siya sa aking alok at nagpatuloy kami sa pag-uusap ng kung ano-ano upang hindi kami maburyong sa biyahe. Hindi nga ako naburyong, nagutom nga lang. Nagkatotoo nga ang sinabi ng tindera at hindi na ako nakatiis. Gusto ko nang kainin ang pagkain ito habang nasa biyahe. Binigyan ako ng styrofoam ng tindera at doon ko inilagay ang kanin at ulam habang umaandar ang sasakyan. Hindi naman ito gaanong magalaw dahil sarado naman ang mga bintana at bago pa ang truck namin. Bago kumain ay naisip kong lagyan ng kalamansi ang adobo. Sayang naman dahil ang dami kong nabili. Nanghiram ako ng kutsilyo kay Dennis pero wala raw siyang dala kaya naman kinagat ko na lamang ang kalamansi kahit na mapait ang balat nito. Nang ibudbud ko ang kalamansi sa pagkain ay literal na biglang nagtaasan ang aking mga balahibo sa katawan. Nagiba ang itsura nito. Ang kulay itim na katas ng adobo ay naging mamula-mula at ang karne ay naging hilaw at may mga buhok-buhok pa. May nakita pa akong hindi kapanipaniwala sa karne. Isang tato. Hindi pwedeng magkaroon ng tato ang baboy kaya naisip kong tao yon. Ipinakita ko yun kay Dennis at bahagya siyang nagulo sa pagmamaneho o malingasaw rin ng masangsang na amoy. Kaya naman binuksan ko ang bintana at itinapon ang pagkain ko doon. Naduwal rin ako dahil sarap na sarap pa ako doon kanina. Hindi ako makapaniwalang kinain ko ang anumang bagay na yon. Nandidiri ako at halos iluwa ko ang lahat ng laman ng aking tiyan. Pagkatapos ay nagmumug pa ako upang malinisan ang aking bibig. Pagkatapos nun ay nagsalita si Dennis. Maikukwento raw siya sa akin pero wag ko raw siyang pagtawanan o husgahan. Sinabi ko sa kanya na ipagpatuloy lamang niya at makikinig ako sa anuman ang kanyang sasabihin. Bago raw siya magpunta sa Iloilo ay binalaan siya ng nanay niya na mag-iingat sa mga aswang. Lumaki pala sa aklan ng kanyang nanay kaya naniniwala ito sa mga aswang. Magkakatabi raw ang aklan, kapis at Iloilo. At sabi raw ng kanyang nanay, sa kapis daw umano ang pinagmulan ng mga aswang pero kumalat na rin ang mga ito sa parteng aklan at Iloilo. Sinabi pa raw ng kanyang nanay na may kakaibang ritual raw ang mga aswang upang magparami. Pinapakain na raw nila ang mga tao ng karne ng mga kapwa-tao. Iyon daw ang isang klase ng yanggaw pero kailangan muna raw na makarami ng kain ng isang tao. Kaya ang pinakakabilin-bilinan raw ng kanyang nanay ay huwag kakain sa mga karinderya o mga handaan at kung hindi raw yun mapipigilan ay magbaon ng kalamansi at budburan ng pagkain. Dahil kung totoong karne raw yun ay walang pagbabago pero kung karne raw iyon ng tao na pinagmukhang normal na pagkain ay babalik daw sa dating itsura, hilaw at nangangamoy. Hindi raw kasi nagluluto ang mga aswang at may ginagawa rin silang mga ritual dito para magmukhang pagkain. Kaya na lamang daw ng nabili ko kanina. Wala raw siyang balak na sundin ang bilin ng kanyang nanay dahil ang akala raw niya hindi totoo at kwentong bayan lamang. Pero aksidente namin itong nadiskubre. Kaya naman nalaman niyang hindi lamang ito nag-iimbento. Hindi ko alam kung nakatulong ba sa akin ang kwento ni Dennis dahil lalo lamang bumaligtad
ang aking sikmura at muli akong sumuka sa pangalawang pagkakataon. Nang umayos na ang tiyan ko'y muling nagsalita si Dennis. Nag-aalala raw siya dahil nabanggit ko kanina na magkapareho ang lasa nang tinikman kong adobo doon sa mga tinda nila Yuka sa karinderya. Hindi raw sa gusto niya itong siraan pero ang hula raw niya baka tao rin ng mga yon. Bahagya ako napaisip at eto na naman ang aking sikmura. Wala na akong may suka dahil puro tubig at asido ng tiyan na kulay berde. Matapos yun ay sinabi ko may punto siya pero siya mismo na ang nagsabi na masama ang magbintang lalo na't wala kaming pruweba. Sinabi naman niya na kumuha ako ng pruweba bukas upang mapatunayan ang aming paghihinala. Habang nasa biyahe pa rin ay nagplano kami ng mga gagawin at ipinangako namin na wala kaming pagsasabihan kahit na sino sa aming mga binabalak, mga nalaman at mga malalaman pa lamang. Sumang-ayon naman siya sa aming napagkasunduan. Malapit na kami sa site at sinabi niya sa akin na makikain muna ako ng hapunan sa kanila. Tiyak na may nakaluto na raw doong pagkain. May mga nakastock pa naman daw kasi sila. Pumayag naman ako pero sinabi ko ngayong gabi lamang at magbabayad ako ng tama. Pagkatapos itinanong niya kung paano raw bukas kapag napatunayan kung karne ng tao ang luto ni Yuka. Sinabi ko naman na saka ko na lamang yun iisipin. Hindi pa naman namin kasi yun napapatunayan. Hindi na kami nag-uusap pa hanggang sa makarating kami sa site. Kinausap ko muna si engineer at iniulat ang mga sinabi ng mga pulis. Pagkatapos pumunta na ako sa barracks at gaya nga na napag-usapan namin ni Foreman ay gawa na ang aking silid at sila na rin ang naglipat ng aking mga gamit. Niyaya na akong kumain ni Dennis dahil lahat pala sila'y tapos ng kumain. Nahihiya pa ako nung una pero kinumbinsi nila akong lahat, lalo na si Foreman at mabait pala siya. Kaya naman sumandok na ako ng pagkain at nanghiram ng plato nila. Habang kumakain kami ni Dennis ay nagkukwentuhan naman sila. Ako'y nakikinig lamang at sumasagot kapag tinatanong lamang. Mababait silang lahat at may respeto pa rin sila sa akin. Sir pa nga ang tawag nila kahit mas matanda sila. Doon ko rin napag-isip-isip na mali ang turo sa akin ni engineer tungkol sa pakikisama sa mga trabahador. Mali din ang una kong impresyon sa kanila. Ang akala ko kasi minamaliit ang mga baguhan sa site, lalo na ang tulad kong walang lisensya. Pero iba sila. Masarap kasama. Walang yabangan at marunong rumespeto, kaya naman nire-respeto ko rin sila bilang kapwa-tao. Kahit nang tapos na akong kumain ay nakipagkwentuhan pa ako sa kanila. Naisip ko na hindi naman iyon masama at mas mabuti pa nga dahil mapapalapit ako sa mga kasama ko sa trabaho. Pero nang maramdaman ko ang antok ay pumunta na ako sa aking silid. Maganda naman iyon. Hindi na masama kahit nasa loob ng barracks. Puro pinulik at tubo lamang ang mga materyales pero napapakinabangan iyon na para bang tunay na silid. Medyo komportable na rin ako doon kaya agad akong nakatulog. Kinabukasan mga alas 6 pa lamang igising na ako. Gising na rin sila Dennis at niyaya pa niya akong magkape. Marami raw siyang pinakulo at marami ring tasa. Nag-uusap pa kami at matapos kong magkape ay sinabihan ko siyang magantay. Pupunta kasi ako ng karinderya at bibili ng pagkain. Pero hindi ko yun kakainin doon. Dadalhin ko ito rito para mabudburan ko ng kalamansi. Gaya ng sinabi ko agad nga ako nagpunta ng karinderya at sakto namang walang ibang tao ron maliban sa akin. Binola ko muna si Yuko at tinanong kung paano nila niluluto ang karne. Sobrang sarap kasi ng mga ito. Sumagot naman siya at sinabing tagatinda lamang daw siya. Ang nanay raw kasi niya ang nagluluto ng lahat ng iyon. Pagkatapos ay tinanong ko kung anong itsura ng karne pagdating sa kanila. Pero hindi niya raw yun alam dahil balot na balot daw ang mga yon pag dumarating sa kanila. Tanging ang nanay lamang daw niyang nakakaalam kung anong itsura ng mga yon. Hindi raw siya pinaglilinis ng karne o pinagluluto at tanging pagtitinda lamang daw ang ginagawa niya. Pagkatapos itinanong ko kung anong itsura ni Mang Domeng at kung saan ito nakatira. Ang sabi niya hindi raw niya alam kung taga saan ito. Ang alam lamang daw niya ay mataba ito at may sugat sa kaliwang mata. Para raw itong kinutsilyo. Magtatanong pa sana ako pero napunan ni Yuka na halos lahat ng katanungan ko ay may kaugnayan sa itinitinda nila.
Tinanong niya kung ano raw ba ang gusto kong malaman. Baka nais ko pa raw kasi silang kalabanin at magtayo rin ako ng sarili kong karinderya. Kaya nagtatanong-tanong ako ng tungkol kay Mang Domeng. Sinabi ko naman sa kanya na wala naman akong ganong intensyon. Nagtatanong lamang ako dahil nahihiwagaan ako sa tinda nilang yon. At yun lamang yon. Tinawanan naman niya ako at sinabing napakaseryoso ko naman. Binibiro lamang niya ako. Pagkatapos nun pumili na ako ng ulam at sinabi kong ibalot na lamang niya dahil sa barracks na ako kakain. Tinanong niya kung napasobra raw ba yung biro niya. Sinabi ko naman na hindi naman. Sayang at marami lamang talaga akong ginagawa ngayon, lalo na't nawawala pa ang isa sa aming trabahador. Nang may pagbalot niya na ako'y sakto namang pagdating ng mga taga Iloilo para kumain din. Nagmadali na ako noon dahil ayaw ko silang makausap at pati ang sukli ko'y nakalimutan ko na rin. Nakasalubong ko sila pero hindi ko pinansin. Tinanong pa ako nung nagbanta sa akin kung nahanap na ba ang katawan ng kasama namin at tumawa pa siya na para bang nakakaloko. Inis na inis ako sa kanya at hindi niya nirerespeto ang posisyon ko. Gusto ko man siyang ipatanggal pero ayoko mapagalitan kay engineer. Baka sabihin pa niya ako mahinang klase at hindi marunong umunawa ng tao. Nang makarating ako sa barracks ay tinawag ko agad si Dennis. Pinakuha ko siya ng plato upang may mapaglagyan kami ng binili kong ulam. Siniguro kong kami lamang dalawa ang makakaalam doon. Kaya sinabihan ko siyang lumabas kami para hindi makita ng ibang taga Rizal dahil sekreto lamang muna namin ang lahat ng iyon. Habang hinihiwa ko ang kalamansi ay nabanggit ko pa sa kanya ang ginawang pang-iinsulto sa akin ng isa sa mga taga Iloilo. At sinabi ni Dennis na hayaan ko muna dahil may araw din ang mga yon. Nang may budbud ko ang kalamansi sa ulam, ay agad ko itong hinalo-halo gamit ang kutsara. At habang hinahalo ko ang karne, may nangyaring kakaiba dito. Kung gabi ay hindi ko masyadong kita, ngayon ay maliwanag pa sa sinag ng buwan. Biglang nagbago ang kulay ng sarsa. Namumula ito at animoy naging dugo na naibilad sa araw. Ang dating malinamnam at malambot na karne, unti-unting tumitigas at kumukunat na para bang hindi ito niluto. Habang hinahalo ko yan ay gumagaspang ito at may nakikita rin ako mga hibla ng buhok. Hindi na ako nakatiis kung nakakasuka ang itsura nun, ay mas lalong nakakasuka ang amoy dahil parang naaagnas na bangkay. Nasuka na lamang ako ulit at inilabas ko ang lahat ng kinain ko kagabi, pati na rin ang kinape ko kanina. Matapos magsukay na paupo ako sa pader, pawisan habang nanlalamig. Halo-halong emosyon na rin ang aking nararamdaman. Kaba, takot o galit, hindi ko maintindihan basta na lamang kasi nanginig ang aking buong kalamnan. Hindi ako makapaniwalang karne pala ng tao ang kinakain ko sa karinderya ni na Yuka. Si Dennis naman ay nakatayo pa rin at nakatitig sa plato na may lamang karne. Lumapit siya dito habang hawak-hawak niya ang kanyang ilong. Hinawakan niya sa kabilang kamay ang kutsara at parang mayroon siyang kinuha. Pinakita niya yun sa akin, tainga ng isang tao. Katatapos ko lamang magsuka pero masusuka na naman ako. Halos bumaligtad ang aking sikmura dahil sa nakita. Pero hindi pala intensyon ni Dennis na pasukahin ako lalo. Gusto lamang pala niyang ipakita sa akin kung anong mayroon sa tengang yon. May hikaw kasi yon. At para makita ko ng maayos ay binuhusan niya ng tubig. Pamilyar sa akin ang hikaw at matagal ko munang inisip bago ko naalala kung saan ko nga ba yun nakita. Hanggang sa maalala ko ang tagpo noong nakaraang gabi kung kailan nagpaalam sa akin ng 3 binatilyo upang bumili ng alak. Nagkatinginan kami ni Dennis at iisa lamang ang nasa isipan namin. Tainga iyon ni Jinggoy. Literal na hindi umandar ng maayos ang utak ko. Para bang binuhusan ito ng napakalamig na tubig. Wala na rin akong maramdamang emosyon dahil nagkahalo-halo na. Bagya kaming nanigas na parang mga naistatwa hanggang sa lumabas si Foreman ng barak sa tagad ko namang kinuha ang plato. Si Dennis ay mabilis na ibinalik ang tainga at kutsara sa hawak kong plato. Tinanong ni Foreman kung ano yung naaamoy niyang mabaho. Sumagot naman ako at sinabi ko na may baon pala akong karne bago ako pumunta ng Iloilo at nakalimutan ko itong ipaluto sa dami ng nangyari. Pero ngayon ay huwag na sila mag-alala dahil itatapon ko na ito at ibabaon sa lupa. Pagkatapos ay sinabi ni Foreman na ibilad ko na lamang daw ito sa araw at siya na raw ang bahala.
Gagawin na raw niya yung pindang. Sinabi ko naman sa kanya na wag na dahil inuuod na ito. Sumagot naman siya at sinabing mas masarap nga daw yung ganon. Tinignan ko si Dennis at kinausap siya sa pamamagitan ng mga mata. Na magkatagpo ang mga mata namin ay alam niya ang ibig kong sabihin. Sinabi niya kay Foreman na nakita niya ang karne. At talagang grabe na ang lagay nito. At hindi na pwede pang ipangpindang. Naniwala naman si Foreman kaya nagkaroon ako ng pagkakataong itapon ang karne ni Jinggoy at ibaon ito sa lupa. Matapos kong maibaon ang karne sa lupa ay niyaya nila akong muling kumain sa kanila. Pero wala na akong ganang kumain dahil sa nangyari. Kung kagabi ay hindi ko pa gaanong makita yon, ngayon kasi ay kitang kita na ng dalawa kong mga mata at gumuhit na rin ang imahe sa aking isipan. Ang hirap kalimutan lalo na't dumikit na rin ang amoy sa aking ilong. Habang nasa trabaho ay pilit namin kumikilos ng normal ni Dennis. Ayaw naming ipahalata sa aming mga kasama ang nangyari dahil kapag ipinaalam namin yun ay magdudulot lamang ng gulo. Ayaw namin yung mangyari kaya naman itinago namin ng lahat. Nung tanghalian ni medyo nakuha ko na ang gana kong kumain. Niyaya ko ni engineer na magpunta sa karinderya pero tumanggi ako. Ang sabi ko ay namalengke na ako kagabi kaya may pagkain pa ako sa 1 linggo. At bumili na rin ako ng sarili kong lutuan. Nagsinungaling ako dahil siguradong pagagalitan niya ako kapag nalaman niya na nakikipagkorpo ko sa mga trabahador. Matapos kong tumanggi, naglakad na siya papalayo. Agad ako nilapitan ni Dennis at tinanong kung hindi ko bababalaan si engineer sa kung ano mang kinakain niya. Bigla akong napaisip kaya tinawag ko itong muli. Tinanong ko kung gusto niya ng kalamansi. Marami kasi ako nabili kahapon pero nagiba ang titig niya sa akin. Nagkuyom din ang kanyang mga kamay at tila ba gusto niya akong lusubin. Pero makalipas lamang ang ilang sandali ay ngumiti siya at sinabi sa aking hindi na raw niya yun kailangan. Nang makaalis na si engineer, ay nagkatinginan kami ni Dennis. Tinanong ko kung napansin ba niya yung kinikilos nito nang marinig niya ang salitang kalamansi. Ikinuwento ko rin sa kanya na minsan na ako naghanap ng kalamansi sa karinderya. At nang marinig ako ng mga taong kumakain doon, ay iisa lamang ang kanilang mga reaksyon. Kagaya ng reaksyon ni engineer. Kinutuban na ako ng masama at naisip ko na baka may alam rin siya sa mga nangyayari. Kaya mas mabuting hindi niya alam na may alam ako upang hindi kami magkaroon ng mas malaking problema. Sa tanghalian naman ay tuluyan na akong nakikorpo sa mga taga Rizal. Mura lang naman ang sinisingil nila sa akin at talagang hati-hati ang bayad. Mas maganda nga talaga dito kaysa gumastos ng malaki sa karinderya. Ang maghapong bayad kasi 1 beses lamang sa kainan ni Yuka. Nang bigla ko maalala ang pangalan niya, naisip ko kung may kinalaman ba siya sa mga nangyayari. Alam ba niyang karne ng tao ang mga tinitinda niya? Kung alam niya yun ay paano niya nasisikmura? Isa rin kaya siyang aswang? Gusto kong malaman ang kasagutan ng mga tanong ko. Kaya kinagabihan niyaya ko si Dennis na mag-imbestiga sa karinderya ni Yuka. Pumayag si Dennis sa aking gusto upang makalakap pa kami ng mga ebidensya. Lalo na sa karinderyang yun namin natagpuan ang tainga ni Jinggoy. Baka may iba pa siyang bahagi ng katawan na naiwan. Upang hindi mapornada ang aming balak ay sinigurado muna namin tulog na ang lahat. Tulog na ang mga tao sa aming mga barracks. Pati na rin ang mga taga Iloilo sa kabila. Patay na rin ang ilaw sa opisina ni engineer. Tahimik ang buong paligid at wala kaming ibang marinig kundi mga huni ng kuliglig at mga kulisap sa paligid. Medyo mapuno kasi ang lugar. Dahan-dahan kaming umalis ni Dennis sa site patungo sa karinderya. Alerto kami sa paligid dahil sa kakahuyan. Doon na wala si Jinggoy at maaari ring may nag-aantay sa amin sa dilim. Hanggang sa makarating kami sa karinderya, sarado na ito at wala na ring tao sa paligid. Nakapatay din ang lahat ng ilaw pati na rin ang bahay ni Yuka. Kasabi ng pagmamasid namin sa paligid ay ang lamig ng hangin na dumarampi sa aming mga balat. Nakakapangilabot sa sobrang lamig. Upang hindi nga manginigay niyayakap ko pa ang aking sarili. Hanggang sa nagtangka kaming pasukin ito, nakakandado ang pinto kaya naghanap kami ng iba pang mga mapapasukan. Sinubukan namin sa likod ng kanilang bahay at may nakita kaming pinturon.
pero hindi ito nakakandado, nakatali lamang. Para kaming mga magnanakaw na alikaga habang kinakalag ang tali. At nang mabuksan namin yun ay kaagad na kaming pumasok. Tahimik kami naghahalugog sa mga lalagyan ng pagkain pero malinis ang bawat sisidlan. Medyo basa pa nga ang mga ito at parang kahuhugas lamang. Pero hindi pwedeng walang tira sa kanilang tinda. Dapat meron. Naghalugog pa kami hanggang sa umalingasaw na naman ang hindi kaaya-ayang amoy. Nagtakip kami ng ilong at hinanap kung saan ito nanggagaling pero wala kaming nakita. Halos pagbali-balik na rin na namin ng lahat ng gamit. Naisip namin na baka wala na roon ang mga karne. Pero kung wala sa karinderya ay nasaan? Nagbulungan kami hanggang sa magpasya namin pasukin ang bahay ni Nayuka. Lumabas na kami ng karinderya at nang maisara na namin ito ay bigla namang may tumamang matigas na bagay sa aking ulo at doon na ako nawalan ng malay. Nagising ako na nakatali na ang mga paa at kamay, pati na rin ang aking bibig ay may tali pero basang-basa na ito ng aking laway. Sinubukan kong kumalaw pero matibay ang lubid na ginamit sa akin. Pinagmasdan ko ang paligid at napakadilim at napakabaho ng lugar. Umaalingasaw ang pinaghalong amoy ng dugo ng karning nabubulok. Habang ginagala ko ang paningin, nakita ko si Dennis na nakatali rin ng mga kamay at paa. Sinubukan kong lumapit sa kanya kahit na para akong bulating gumagapang. Kahit paliit-liit na distansya lamang ang nagagawa ko, hindi ako sumukong lumapit. At nang abot ko na siya, saka ko naman siya ginising. Agad naman siyang nagising at umupo. Nagkatitigan kami. Gamit ang kanyang mga mata itinuro niya ang kanyang paa. Parang may gusto siyang ipahiwatig at ipagawa sa akin kaya lumapit na ako kaagad sa kanyang mga paa. Agad akong gumapang at nagpunta rito. Nakita ko may nakaumbok doon sa likod. Sa likod ay nakatali ang aking mga kamay kaya naman kahit mahirap ay tumalikod at ginawa ko pa rin yon. At nang makapako nasa loob ng kanyang sapatos ay bahagya akong natusok nito. Kaya iningatan ko ang pagkapako. Isa yung maliit na patalim. At nang makuha ko na yung muli akong lumapit sa kanya. Nagpunta ako sa likuran niya dahil naroon din ang kanyang kamay. Puno ng tensyon ng paligid dahil hindi namin alam kung nasaan kami o mahuhuli ba kami habang tumatakas. Basta patuloy lamang kami sa aming balak. Tahimik akong gumamit ng maliit na patalim upang sirain ang lubid na nakatali sa kamay ni Dennis. Umaaray pa ito dahil tinatamaan ko yata ang kanyang balat. Hindi ko yung sinasadya dahil hindi ko naman nakikita. Basta lamang gumagalaw ang aking kamay base sa aking pandama. Ginabayan naman niya ako upang hindi ko na siya muling masugatan. Paulit-ulit na atras sa bante ang ginagawa ko. Mukhang mapuro lang kanyang patalim o sadyang matibay lamang ang lubid. Halos mangalin na ako sa aking ginagawa pero ang nasa isip ko noon ay kapag naputol ko na ang lubid ay makakawala ng kanyang mga kamay at hindi na kami mahihirapan pa. Hindi ko pa napuputol ang lubid ay nakarinig na ako ng mga kaluskos sa paligid. Lalo pang nadagdagan ng aking kaba. Hanggang sa makarinig kami ng sigaw at nang mawala yun ay tunog naman ng pagkakatay ang aming narinig. Ang malalakas na pagdaga na tumatama sa buto. Hindi ko mapigilang manginig ang aking mga kamay habang pinuputol ang lubid. Hindi ko rin sinasadyang mabitiwan ito. Agad ko itong kinapa ngunit nagtagal pa ako ng ilang minuto bago ko ito nakita at muling nahawakan. Sinugatan ko rin ang aking kamay upang pandagdag ng tapang at mawala ang aking panginginig. Binilisan ko na rin ang kilos dahil baka isa na sa amin ang susunod na kakatayin. Nang maputol ko ang lubid sa mga kamay ni Dennis, ay nakakilos na siya ng maayos. Siya naman ang kumalas sa lubid na nakatali sa aking kamay at mabilis niya yung nagawa. Hindi kagaya sa akin kanina na nakatali ang dalawa kong kamay at nakatalikod pa. Ngayon kasi ay malaya siyang nakakakilos. Nang makalagna ang lubid sa aking mga kamay ay sa mga paa naman namin ang pinutol niya. At nang tapos na ang lahat ay pati sa aming bibig ay tinanggal na namin. Dahan-dahan kaming lumapit sa pinto. Dahan-dahan ko rin itong binuksan upang hindi lumangit-ngit. At pagkatapos ay agad kaming sinalubong ng masikip at madilim na pasilyo. Hindi namin alam kung saan ba ang palabas kaya naglakad lamang kami ng dahan-dahan hanggang sa makita namin ang isang bukas na silid. At doon ang gagaling ang tunog ng itak. Nagpasya kaming sumilip doon at nakita namin ang karumal-dumal na itsura ng loob. May mapusyaw na liwanag
Nagkalat ang dugo lalo na sa pader at may mga karning nakasabit lamang sa mga bakal na kawit. Abala ang matabang matador habang kumakatay at base sa inilarawan sa akin ni Yuka ay nalaman kong iyon si Mang Domeng kahit na nakatalikod pa ito. Pinili naming magpatuloy sa paglalakad upang hindi kami mahalata ni Mang Domeng. Nagdire-diretso lamang kami hanggang sa matuntun namin ng pinto palabas. Pero may isang problema, nakakandado ito. Nagkatinginan kami ni Dennis at hindi namin alam ang gagawin. Habang pilit na binubuksan ng pinto mula sa loob ay aksidenteng nabitiwan ni Dennis ang serodura dahil dumulas ito sa sarili niyang dugo. Mula sa pagkakasugat niya kanina, napaupo siya kaya naman nagdulot iyon ng ingay. Mabilis kaming nakarinig ng mabibigat na yabag ng paa na papalapit sa amin at nakita namin si Mang Domeng. Nagulat siya nang makita kami at kahit mataba ay mabilis siyang tumakbo papalapit habang nakaamba ang kanyang itak. Pumuwersa nung napakalakas si Mang Domeng sa amin kaya agad na tumayo si Dennis. Hindi ko alam kung ano ang gagawin niya pero bigla siyang nagtago sa likuran ko. Nang malapit na si Mang Domeng na tatagain na kami ay bigla akong tinulak ni Dennis papalapit kay Mang Domeng kaya naman nasira ang ritmo nito at sabay pa kaming natumba. Pagkatapos ay mabilis na kumilos si Dennis at nakipag-agawan siya ng itak. Malakas si Mang Domeng pero tinulungan ko maagaw ni Dennis ito. Habang nakikipagbuno si Dennis ay kinagat ko ang isang kamay ni Mang Domeng. Hindi ko ito binitiwan kahit na nalalasahan ko na ang maalat na pawis at dugo mula sa kanyang mga nabiktima. Lalo ko lamang hinigpitan ng pagkagat habang patuloy silang nag-aagawan sa itak. Dahan-dahan ko ring nararamdaman na nagkakaroon ng balahibo si Mang Domeng. Unti-unti ring lumalaki ang kanyang katawan at humahaba ang mga kuko. Pinipilit na tumayo ni Mang Domeng gamit ang purong lakas. At alam ko namang katapusan na namin kapag nangyari yon. Kaya naman lalo ko lamang binuon ang aking ngipin na para bang wala nang bukas. Nasaktan ito't naago ni Dennis ang itak. Pinagtataga niya si Mang Domeng bago pa man makumpleto ang pagpapalit anyo nito. Nang mapaslang na si Mang Domeng ay hindi pa rin niya binibitiwan ang itak. Pinagtataga niya ang pinto hanggang sa mabuksan namin. Paglabas namin sa katayan ay napansin kong hindi ako pamilyar sa daan. Pero alam daw iyon ni Dennis. Sumunod lamang ako sa kanya habang siya naman ay naglalakad at tangan pa rin ng itak upang may pandepensa sa aming mga sarili. Mabuti naman at wala kami mga taong nakasalubong sa daan kung hindi pagkakamala nila kaming mga mamamatay tao. Hindi ko alam kung anong oras na yon dahil nawalan kami ng malay bago magising sa katayan. Nagpatuloy lamang kami sa paglalakad hanggang sa makarating kami ng karinderya. Nakita ko si Yuka na para bang may hinihintay at agad ako lumapit sa kanya para balaan tungkol kay Mang Domeng at sa mga karning binebenta niya. Nagulat siya sa itsura namin dahil kapwa kami duguan ni Dennis at may hawak pa itong itak. Ikinuwento ko ang nangyari at habang nagkukuwento ay dumating ang nanay ni Yuka. Nagulat din siya sa amin at tinanong kung paano kami nakaligtas. Sinigurado raw nilang dalawa ni Mang Domeng na makakatay kami ngayong gabi. Nag-init ang tainga ni Dennis na narinig at pasigaw siyang umatake sa nanay ni Yuka pero pinigilan namin siya at pinakalma. Nagsalita pa ang nanay ni Yuka at sinabing kami naman daw may kasalanan dahil pinasok namin ang kanilang karinderya at tinangkapan naming pasukin ang kanilang bahay. Hindi makapaniwala si Yuka kung bakit namin yun ginawa kaya ipinaliwanag ko sa kanya ang dahilan kung bakit ginawa namin yon. Dahil nakita namin ang tainga ni Jinggoy sa ibinenta nilang pagkain sa akin. Nang malagyan ko ito ng kalamansi, muling napatingin sa kanyang nanay si Yuka at ipinaliwanag nito ang lahat. Ang sabi niya na pag-utusan lamang daw siyang gawin yon na magtayo ng karinderya at laman ng tao ang ibenta. Noong una raw ay ayaw niya pero pinagbantaan daw siya na papaslangin at gagawing asawang si Yuka kung hindi siya pumayag kaya tinanggap niya ang trabaho. Niyanggaw muna siya upang maging asawang at upang makapangyanggaw din. Yun daw ang dahilan kung bakit hindi niya pinapakain si Yuka ng mga tinitinda nila. Tinanong ko siya kung magiging asawang na rin ba ako. Sinabi naman niya na hindi dahil ilang beses pa lamang naman ako nakakain doon. Pero si Engineer John daw ay sapat na ang kanyang nakain at malapit na siyang maging aswang. Kahit raw hindi na siya muling kumain ng kanilang mga tinday mangyayari yon. Nang tanungin ko naman ang tungkol sa mga kasamaan naming mga taga Iloilo,
Ang sabi niya ay matagal ng aswang ang mga yon at sila rin daw ang tumutulong kay Mang Domeng na manghuli ng mga taong ipapakain at sila raw ang nagdala kay Jinggoy sa huling hantungan nito. 2 uri raw kasi ng tao ang mayroon sa kanilang lugar. Ang mga yayang gawin at ang mga ipapakain. Nang tanungin ko kung paano mapipigilan ng lahat ay sinabi niyang wala raw akong magagawa kundi ang umalis na lamang sa lugar na yon. Wala raw maniniwala sa akin dahil halos lahat daw ay kasangkot. Isama ko na raw si Yuka dahil hindi raw habang buhay ay may pagtatanggol niya ito. Nag-iyakat pa silang mag-ina at sinabi ni Yuka na hindi raw niya iiwan ang kanyang nanay pero nagpumilit ito at sinabing kailangan niyang lumayo sa lugar na ito. Nagsuwestyon naman si Yuka na isama na lamang din siyang tumakas pero hindi raw pwede dahil nauuhaw na siya sa laman at lamang loob ng tao. Makakapanakit lamang daw ito sa ibang lugar. Hanggang sa makumbinsi rin si Yuka na sumama sa amin at agad kaming nagpunta ng barracks. Hindi pa sumisikat ang araw kaya ginising na namin ang lahat ng taga Rizal. Ang iba'y ayaw pang magsipagbangon kaya pinilit namin sila. Ipinaliwanag namin ang sitwasyon ngunit hindi nila kami pinaniwalaan kaya hinukay ko ang ibinaon kong tainga ni Jinggoy at nang makita nila ang hikaw ay doon pa lamang nila kami pinaniwalaan. Agad kaming nagsipaghakot ng kanya-kanyang mga gamit at isinakay pa ang mga yon sa truck. Hindi na kami naligo ni Dennis. Pinunasan na lamang namin ang mga natuyong dugo at pawis sa aming katawan. Pagdating ng piyera iniwan na namin ang truck pati ang susi nito at nagsipagsakay na kami. Nang makauwi na kaming lahat sa Rizal ay nagkanya-kanya na kami. Si Yuka naman ay pinaghanap ko ng uupahan pati na rin ng trabaho at sinigurado kong lahat ng kailangan niya ay naibigay ko na. Hindi na ako nagulat pa sa kumpanya. Nagpadala lamang ako ng sulat tungkol sa mga naranasan ko sa Iloilo at kung saan namin iniwan ng truck. Himala namang hindi nila ako sinampahan ng kaso at pinabayaan na lamang. Wala na akong balita kay Engineer John kung natapos man nila ang proyekto sa Iloilo pero mas maayos na yon. Mas mahalaga sa akin ay natapos na ang bangungot ko sa lugar na yon. Bali hanggang dito na lamang po Sir Joseph ang kwentong ito. Maraming salamat po sa pag-ere nyo. Bali isang like at comment lamang po yung napakalaking tulong na sa ating channel. Gusto ko rin pong malaman kung ano ba yung natutunan nyo sa kwentong ito. Anong moral lessons ang naibigay sa inyo. Yun lamang po at maraming salamat po sa inyo. Kita-kita po tayo sa comment section.